Arestado ang 4 na sangkot umano sa paihi modus sa Malabon City. Nasa 100 litro o 100,000 litro ng diesel ang nakumpiska. Saksi si June Veneracion. Ang inakala noong una na malinis na transaksyon, buy-bust operation pala. Kaya nabulaga ang 4 na sospek na sangkot umano sa paihi nang malamang mga pulis mula sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang binentahan nila ng hinihinalang nakaw na diesel kaninang madaling araw sa Malabon City. Sabi ko yung truck nito. Diesel. Meron. Ang 4 ay mga kapitan at tauhan ng 2 tugboat na ginagamit umano sa naturang modus. Nakumpiska sa kanila ang nasa 100,000 liters ng diesel. Tinatayang nasa 20 milyon pesos ang nakumpiskang mga tugboat at produktong petrolyo. We'll be filing cases against them. Maging babala ito doon sa mga patuloy na gumagawa ng paihi na ito, yung smuggling na ito, na ihinto na nila because the CIDG will be going after them. Mga opisyal ng barangay ay nagtimbre sa CIDG tungkol sa iligal na operasyon. Inaalam din kung sino ang source ng mga suspect sa kanilang mga produktong petrolyo. Wala rin daw ligtas sa kanilang mga naging parokyano. Saan ba nanggagaling ito? Di ba? Tsaka tingnan natin, saan ba yung mga binabagsakan nito? Nakakulong ngayon ang mga suspect sa CIDG NCR habang inihahanda ang mga isasampang kaso sa kanila. Sir, ano pong masabi niyo dun sa inaakusa sa inyo, sir? Involved daw po kayo sa paihi. Sir? No comment, sir? Ako si June Veneracion, ang inyong saksi. Nagpasaring si Senador Robin Padilla sa mga bumabatikos sa pagganap niya ng original na video ng online press conference ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Padilla, maaari kasing mamanipula ang video. At may paglilinaw kagnay rito ang isang retiradong Associate Justice ng Korte Suprema. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nang ipalabas sa impeachment trial ang video ng umunay pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating Speaker, tinanong ni Senator Judge Robin Padilla ang NBI agent na nag-certify na authentic o tunay ang video kung nakuha daw ba niya ang original nito mula sa nag-record ng video ng press conference ng Vice via Zoom. Pero meron po kayong pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Hindi po. Yung mismong nag-record po kay Inday sa Vice President. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po natin malalaman kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Ano po ba yung original? Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Ang sinabing ito ni Padilla, pinutakte online ng tila pantutuya. Kinuwestiyon ang kanyang kaalaman sa mga konseptong legal, kaya sumagot siya sa isang Facebook post. Pinasaringan niya ang anyay mga bayaran na kahit daw alam ang katotohanan ay nililigaw ang mga tao. Hindi niya sinabi kung sino ang pinatutungkulan niya. Aniya, ang press conference na ginawa ni VP Sara sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ay naire-record at naipalalabas ng live sa pamamagitan ng internet. Maaari raw itong i-record ng host at ng mga kasama sa online conference. Paniwala ni Padilla, yun daw ni-record ng mga kasama sa online press conference ang tinutukoy niyang original. Aniya, yung lahat ng kopya mula sa live feed o live streaming ay duplicate na at pwede umanong mamanipula. Paliwanag ni dating Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, ang mga recording online ay tinatanggap na ebidensya basta maipapakita na hindi ito dinuktor. Any recording based on a transmission through online would be admissible as long as it's not tampered. May iba po ang video presentation
kaysa physical document, iba ang rules of authenticity. So, palagay ko hindi valido yung objection na kailangan i-presentar yung original. There is no original because every transmission is an original. Ayon kay NBI agent John Mark Calilu, ang video na ipinalabas sa impeachment trial ay nirecord niya sa pamamagitan ng software na nakapagre-record ng live stream videos. Kinuha raw niya ito sa Facebook ni Attorney Harry Roque, kaalyado ng pamilya Duterte. Kaya sabi ni Roque, siya ang pwedeng mag-authenticate o magpatotoo sa video, pati na rin si VP Sara at ang mga kasama sa press conference. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Hindi po pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni Senador Jingo Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 pahinang desisyon, sinabi ng Sandigan Bayan na hindi maituturing na emergency o compelling temporary relief ang hiling ni Estrada. 9 araw na preventively suspended si Estrada na naharap sa kasong plunder at graft kaugnay sa flood control scandal. Ang sabi ng Anti-Graft Court, malinaw ang naunang desisyon ng Korte Suprema sa Trillanes versus Pimentel na hindi maaaring mag-practice ng propesyon, magnegosyo o humawak ng posisyon ang mga nakadetine. At kung papayagan daw si Estrada na makadalo sa impeachment trial, tila siya'y magiging malayang mamamayan at mawawalang saysay ang layunin ng preventive detention. Sinubukan po ng GMA News na makuha ang panig ng kampo ni Senador Estrada pero wala pa po silang tugon sa ngayon. Pinag-iingat po ng mga doktor ang mga residente sa paglusong sa pagbaha o baha ngayong tag-ulan. Ayon sa Department of Health, tumaas ang bilang ng kaso ng leptospirosis sa unang 5 buwan ng 2026 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Saksi, si CJ Torida ng GMA Regional TV. Aminado ang magsasakang si Victor na paminsan-minsan lang nakapagsusuot ng bota tuwing nasa bukid. Inuugasan lang ng malinis na tubig at saka binabanlawan ng alcohol. Pag gumagamit ka ng bota, sir, ginagawa niyo rin po ba? Malulunod lalo na pag mataas na yung tubig. Ayon sa Center for Health Development Region 1, karamihan pa naman sa mga tinatamaan ng leptospirosis sa Ilocos Region ay mga magsasaka. At hindi lang daw sa baha maaaring makontamina ang isang individual. Contrary doon sa popular na akala na sa tubig baha lamang ito makukuha, ito rin po ay maaaring makuha sa kahit na anong tubig na infected po ng ihi ng daga. Since ang ating pong mga sakahan ay maaaring mayroong mga infected na daga, maaari din pong magkaroon ng mga tubig na meron pong leptospirosis. Ayon sa Department of Health, ang leptospirosis ay sakit na nakukuha mula sa leptospira virus na nakukuha mula sa mga infected na hayop na maaaring makontamina ng lupa at tubig. Kabilang sa mga sintomas nito ang lagnat, pananakit ng kalamnan, panginginig, pananakit ng ulo at katawan, pagkasira ng tiyan, pamamantal, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Kadalasang mula 5 hanggang 14 na araw ang incubation period ng virus mula sa exposure. Maliban sa pagsusuot ng bota at pag-iwas sa paglusong sa baha ngayong tag-ulan, pinapayuhan ng mga doktor ang mga residente na magpatingin sa doktor kung sakaling makaranas ng sintomas. Sa datos ng CHD Region 1, bumaba ng 18.5% ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Ilocos Region ngayong taon. Subalit 5 sa 53 kaso ang namatay sa sakit. Pero sa buong bansa mula January 4 hanggang June 6, 2026, nasa 2,177 na kaso ng leptospirosis ang naitala. Ayon sa DOH, mas mataas ito ng 6% kumpara sa datos ng parehong panahon noong nakaraang taon. Nagpaalala na rin ang CHD Region 1 sa pagkuha ng antibiotics ng doxycycline na walang reseta mula sa doktor. Napakadelikado po dahil unang-una at kapag ito po ay nainom ng hindi tama, maaaring magkaroon po ng resistance yung ating pong virus at sa mga susunod na panahon, maaaring hindi na po gumana itong antibiotic na ito. Ako si CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi.